So yan, katulad po ng sinabi ko kanina, ang gagawin lang natin dyan, isasama po natin ito. So dito, calculate na lang, no? So negative 37.5 minus 3.33 plus 150. Kasi positive itong 150 na to. So, halimbawa, kung ang makuha mong result dyan is positive 109.17. So, ilalagay natin. So, positive 109.17. Tama ba? So, kung positive ang makukuha niyo dyan, makinig mabuti ha. Kapag positive ang makukuha niyo dyan, sa madaling salita, ang magiging distributing nito is negative. No? Negative lahat ang makukuha, madidistribute mo dito. Ngayon, kung negative naman ang lalabas dito, ang magiging distributing factor mo lahat dito is positive. Ganun po yan. Huwag kayong malito sa sign ha. Reciprocal lang po yan. Kung negative ang result nito, pag sinamap mo, katulad nito, kaya ang naging result nito is positive. Kung negative ang magiging result nito, malamang ang distributing factor mo dito is positive. Ngayon, dahil positive yan, ang magiging distributing factor natin dito is negative. Ngayon, paano naman natin i-distribute? Yun ang tanong. Paano natin i-distribute? So, madali lang kasi 109.17 positive ang nakuha natin nung sinama natin ng point B. Kasi ang point B, ito yung mga sakop niya, A, E, pati C. So, B, A, B, E, B, C. Nung sinamap natin ito, ang nakuha natin that is positive, no? So, positive 109.17. Ngayon, ang tanong, paano natin madidistribute dito sa BA, BE, and BC? So, madali lang. Kasi, yung 109 na yan, 0.17, sa madaling salita, iano mo lang yan. I-distribute mo. So, i-multiply mo sa distributing factor. So, ano yung distributing factor ng BA? Di ba 0.2? Yan yung DF na kinuha natin kanina. So, 0.2. So, 109.17 times 0.2 is equivalent of 21.83. Ngayon, hindi siya positive, kundi negative. Negative na 21.83. So, hindi siya magkasya. At least, alam niyo yan. So, sir, bakit negative ang nilalagay mo? Kasi, kapag, katulad ng sinabi ko, kasi kapag sinamap mo kasi ito, at ang makuha mo dyan is positive, ang magiging distributing factor mo sa tatlo na to is negative. So, kasi kapag sinamap mo yan is hindi yan mabalance. So, kailangan mabalance yan. So, yan. So, kailangan sumunod sa sign. So, ngayon, dito naman. So, madali lang kasi 109 pa rin yan. So, 109 pa rin yan. So, papalitan mo lang ng distributing factor. Ano bang distributing factor sa BE? Di ba 0.40? So, 0.40. So, 109.17 times 0.40. So, ang distributing factor mo is 43.66. Pero negative. Kasi positive ang nakuha mo dito. So, 43.66. Hindi siya nagkasya. Sorry. Hindi nagkasya. 6. Importante alam niyan kung paano nilalagay. So, ngayon, dito naman, sa pinaka-BC. So, ano yung distributing factor ng BC? That is 0.40 pa rin. So, malamang pareho lang po. Makukuha mo negative. Ano yung nakuha natin kanina? Negative 43.68. No? Yan. So, nakuha mo yung distributing factor yan. So, hindi masyadong nagkasya. No? So, hindi masyadong maklaro kasi walang space. So, ngayon, ang susunod natin ito. Paano naman natin makukuha ang distributing factor nito? So, explain ko lang muna ito bago tayo magpo-proceed dito. Kasi ito pareho lang, ganun din po ang gagawin natin. So, explain ko lang kung paano ba yun inang-actual. So, ngayon, tingnan natin. Yung 109, asa na yung 109? Meron tayong fixed moment dito na, halimbawa, pag ganyan yung fix natin, that is 109. Yung total niyan, no? So, kapag dinistribute natin yan doon sa, dinistribute natin dito, i-multiply lang po natin dito sa 0.2. Diba? So, ngayon, yung 109 na yan, halimbawa, 109.17, multiply sa 0.2. Yan yung stiffness, distribution factor pala. 0.2. Pag i-multiply mo sa 0.2, that is what? That is 21.83. So, magdi-distribute siya dito ng, magdi-distribute siya ng 21.834. Yan. Ngayon naman, itong distribute, mamaya, kasi hindi pala tayo nag-carry over na. So, ngayon naman, itong distributing factor na to, magke-carry over yan siya dito. Sa madaling salita, kukunin niya yung kalahati dito. Mag-aagawan sila ng kalahati dito. So, mag-aagawan po sila dito. So, ito yung kalahati. Ito yung carry over nito.
So, ang carry over ng 21.834 is kunin mo lang yung kalahati. Ano ba yung kalahati ng 21.834? Divide 2 mo lang. So, that is 10.917. Yan lang. Ganyan yung actual nito. I-distribute, i-carry over. So, ganun din po dito. Kunin mo lang yung distributing ito. Then, i-carry over mo dito. So, siyempre, ano yun siya? C yan, di ba? So, 109.17 times sa C. BC. Ano yung BC natin? That is 0.40. So, 109.17 times sa BC na stiffness distributing factor na 0.40. 0.40, that is what? That is 43. Ito yung distributing factor nito. 43.668. Ngayon, kukunin naman niya yung kalahati dito para sa carry over. So, i-divide mo lang yung 43.68. Divide mo lang sa 2. So, ang kalahati niyan, that is 21.834. Yan na. Yan yung sa BC. So, ito yung sa BC. Ano sinakuha natin dito? Distributing factor, that is 43. Same lang naman. So, yung carry over nito, malamang dito. Kasi i-carry niya sa BC. So, dito yung carry over. Ang makukuha mo mamaya yung carry over dyan is 21.834. Mamaya, kita niyo. So, ngayon, dito naman tayo. So, meron pala dito, no? So, same lang. Yung 109.17, i-distribute mo dito. Ano makukuha mo? Yung 109.17 times sa distributing factor ng BE, which is yung 0.40. So, pareho sila dito. So, 43.668. Then, i-carry over mo naman. So, i-divide mo lang yan sa 2, makukuha mo ganyan din. 21.834. Yan na. Ganyan kasi ang actual niyan. Yung pixel moment dito, pwede mo yan isa-isayin, pero mahaba. Kaya ang ginawa ko na lang, sinamap ko lang yung total moment nito. Kasi kung iisa-isayin natin, meron siyang tatlong moment. Kapag inisa-isa po natin yan, meron po tayong moment dito, and moment dito. So, ito, magki-carry dito. Ito pala, sorry. Ito, magdi-distribute dito, and magki-carry dito. Then, yung rotate na ganito, dito yan siya, magdi-distribute, and dito siya magki-carry. And yung rotate naman nandito, dito siya magdi-distribute, and dito siya magki-carry. So, kapag yun, isa-isa na lang natin. So, ang ginawa ko lang, sinamap ko lang, although pareho lang naman na makukuha mong result kapag sinamap mo at hindi. So, same lang yan. So, dito, ito tingnan natin. So, ang gawin mo lang dito, ang gawin po natin dyan is, i-ano natin yan, i-ano po natin, kunin natin yung distributing factor nito. So, ano ba yung distributing factor nito? That is, try natin sa 150 times, ano yun sa 0.4. Sorry, ini pala, na-double yung 0. So, gawin natin, isa-sum up natin ito. So, tingnan natin, isa-sum up nyo po ito. Saan na ba yung ano natin? So, ano bang ma-distribute natin sa C to B. C to B. C. Yan, isa-sum up natin. So, dito, negative 150, negative 2.33. So, katulad po ng ginawa po natin dito, negative 150 to negative 2.22 to negative 37.5. Ganito po yan na. Negative 150, lahat ng sakop ng C. Negative 150 minus negative 2.22 minus 37.5 is equivalent of what? Negative 189.72. So, negative 189.72. No? Yan yung nakuha natin. Ibig sabihin, ang result niya is negative. So, malamang, pag negative po yung result nito, ang mangyari po, pag negative po ang result nito, ang magiging distributing factor natin po is positive. So, katulad po ng kanina, ang distributing factor niya is positive. So, kapag positive yung nakuha mo dito, ang magiging distributing factor mo is negative. Ngayon, kung negative naman ang makukuha natin, kapag sinamap natin ito, ang magiging distributing factor natin, that is positive. Kasi balance po dapat. So, yan. So, ngayon, yung negative 189.72, imumultiply mo sa distributing factor ng CB. So, ang makukuha mo dyan, yung distributing factor ng CB is 0.40. So, ang makukuha mo dyan, that is 75.88. So, hindi nagkasya. So, at least, alam niyo na yan po. So, ngayon, ito naman, yung negative 189.72, imumultiply mo sa distributing factor nito. So, makukuha mo na yun dito. So, i-check ko na lang, para hindi kasi magkasya. So, ngayon, dito naman sa CD. So, yung 189.72, imumultiply mo sa CD. Kasi i-distribute mo. So, ang makukuha mo dyan is, yun. Makukuha mo sa CD. That is what? That is 37.944. Pero positive. Kasi negative ang nakuha mo dito.
So, yan. Tapos mo na. So, dito na naman sa FC. So, yung F to C. So, ano yung magdi-distribute sa F to C? Di ba yung C pa rin? Distribute pa rin yan sa F to C. Ay, yung F to C pala, iba na po yung mag-zero na pala. Sorry. So, sir, bakit magiging 0 yan? Kasi tingnan mo. Yung 189.72, i-multiply mo sa distributing factor ng F. Ano ba yung distributing factor ng F? Di ba 0? So, any number multiplied by 0, that is 0. So, paano naman yung E to B? Ano yung distributing factor ng E to B? So, ito. Di ba ito yung point B? Ngayon, yung sinamap mo ito, ang nakuha mo is 109.17. Ngayon, yung 109.17, i-multiply mo sa distributing factor ng E. E, ano ba yung distributing factor ng E? That is 0. So, any number multiplied by 0, that is 0. So, dito na lang ang natira sa DZ. So, ano yung D natin? Ito. Yung CD. No? So, kapag multiply po natin yung CD, i-multiply po natin yung CD. So, that is dito positive 37. So, baliktad lang, same lang naman. So, kung negative, that is positive. Ayan. So, ito yung CD. Sanap mo lang yung CD. Siyempre, yung sa C. Isamap mo lang ito. Ang ginawa ko lang, isamap mo lang ito. So, ayan. So, baliktad lang siya, reciprocal lang. So, kapag ganyan po, nire-reciprocal lang po. So, ito, paano naman nag-carry over? Paano naman tayo nag-carry over? So, ang pag-carry over po niyan is ganito. Ang carry over, kukunin lang yung kalahati, katulad ng ginawa ko. So, yung 37, ito masyadong malaki yung carry over na kasi ang ginawa ko, kinuha ko yung sum up, yung total moment nito. So, yung bang mga teacher, ang ginagawa po nila, kinukuha muna nila yung isa-isang moment. So, kaya lang kapag ginawa po natin yun, napakahaba ng solusyon po natin. So, ang ginawa ko, dahil pareho lang po yung rotation ng moment na to, sinamap ko na lang, which is equivalent of 19.17. So, kukunin natin yung CO, yung carry over na tinatawag nila. So, ang carry over, kukunin mo lang yung kalahati. So, ano ba yung kalahati nito? Ano nga yung nakuha natin ditong result? Result po. Ang nakuha po natin result, balikan muna natin 21 ate to, no? So, negative 21. So, kukunin mo yung kalahati ng 21, that is 10. Yun i-carry over dito. So, 21, negative 21, dahil positive yung nakuha natin dito, tapos nung multiply natin sa 0.2, yun na yung distribute nito. Ang result, that is negative 21.834. Tapos, kukunin mo yung carry over nito dito. Dito. So, negative 21.834 divide 2, that is negative 10.9. Yan yung carry over. So, tingnan mo. Pareho lang dito. Di ba pareho lang pag inactor mo at yung nag-table ka? Same lang. Same lang po yan. So, ngayon, dito naman, ano yung carry over ng BA? So, B to A, ang gawin mo lang, yung kalahati lang nung 30, yung ano natin, yung kalahati lang nung 37. 37.5 divide 2, that is 18. So, dahil negative yan, negative. So, ito yung pinagkaiba po ng carry over as distributing factor. Ang distributing factor po, kapag yung sinamap mo, ang makukuha mo is positive, ang magiging distributing factor niya, that is negative. Kapag minultiply mo na. Kapag dinistribute mo na. Ngayon, pag carry over naman, kung ang makukuha mong distributing factor is negative, ang carry over pa rin is negative. Walang magbabago. Ginagaya lang po niya yung sign sa distributing factor. Unlike sa pagkuha ng distributing factor kasi nire-reciprocal pa natin yung sign. So, dito naman, sa B to E. So, B to E. So, malamang 21 yung carry over nito. No? I think agree kayo dyan sa B to E. B to E. Sorry, itingnan mo natin yung carry over ng B to E. So, hindi pa natin sure kung ano ba yun, 21. Kasi, ang madidistribute sa B, ang magki-carry over sa B, that is ito. Kukunin mo yung B to E, try natin yung 0 pala, no? So, sorry, 0 yung B to E. Kasi ito, ang kalahati ng 0 kasi, ito kasi yung distributing factor. So, kapag magki-carry over sa dito, that is 0. Kunin mo yung kalahati ng 0, that is 0. So, dito naman, sa BC natin, that is ano yung kalahati ng 75? Sorry. Yung kalahati ng 75.88, kasi ito, kukunin mo yung kalahati nito, di-distribute mo dito. So, makukuha mo dyan is negative 43. Yan. Then, ito naman, kalahati ng 43, distribute mo dito. Makukuha mo dyan, that is negative 21.
So, hindi nagkasya. At least alam niyo kung paano kinukuha yung distributing factor. Kasi yung B, magke-carry over dito sa C. Which is dito, yung 21. Yung B, i-carry niya dito. So, dito naman, sa CF. So, paano ba yung CF? So, dito na yun siya, sa CF. So, CF, ang carry over ng CF, yung C mismo. Ano yung total moment ng C? So, katulad ng ginawa ko dito. So, yung C natin, F to C yan do. So, yung CF. Hanapin natin ang carry over ng CF. That is 0. So, sir, bakit naging 0 yan sa 21 ito? So, dahil ito, yung F kasi ito, ang connecting niya yung C. So, kapag kinuha mo yung kalahati ng 0, that is 0. No? So, yung CD. So, ang CD, ito yun siya, 37.5. Pag kinuha mo yung kalahati ng CD, kalahati ng DC, yung 37.5, that is 18. 18.5. So, ganito kasi yan. Yung CD, konektado dito. Ang carry over kasi ganito. Ganito yung technique sa carry over para hindi kayo malito. Tingnan na yung member dito, yung CD, di ba? Ngayon, pag ginawa mo yung kalahati ng CD, punta mo yung DC. Kasi yan po yung connecting niya. Yung DC. Kunin mo lang yung kalahati ng distributing factor ng DC. So, katulad ng CF, ano yung connecting ng CF? Ano yung konektado sa CF? Di ba yung F to C? So, ano yung distributing factor ng F to C? Hanapin natin. Ito. 0. So, kapag kinuha natin ang kalahati ng 0, ang carry over niya, that is 0. Di ba? Kasi 0 times 2, that is 0. So, ngayon, tingnan natin dito. So, F to C. So, magiging F to C natin, no? 0. 0. Ngayon, E to B. Ano yung konektado sa E to B? Yung B to E. Ano yung distributing factor ng B to E? Ito. Ngayon, ano yung kalahati nito? Ang kalahati nito, that is what? That is, tingnan natin na. Baka F to C. F to C pala, sorry, 37. So, carry over na ako na. So, makakalito kasi maraming table. So, that is 37 pala dito, sorry. F to C. F to C kasi C to B. F to C. Kasi ito kalahati nito, that is ito yung carry over nito. So, hindi siya masyadong maklaro, no? So, siguro marunong kayo mag-carry over. Ang kinukuha lang yung kalahati. So, ito, yung E to B, ano yung konektado sa E to B? Ito yung E to B, no? Yung B to E. So, ang kalahati nito, yung 43, divide mo lang sa 2, that is 21. Pero negative kasi ito, kaya magiging negative 21. So, ito naman sa DC. Ano yung konektado sa DC? Yung CD. Ano yung CD natin sa distributing factor? Ito. Nakalimutan ko, no? Sorry. Hindi ko nalagay. Kunin mo lang yung kalahati yung value nito. Ang makukuha mo dyan, that is 8 point something. 8.9. Yung kalahati po nito, negative kasi negative yan. Sorry, positive pala. 8.99. So, yan. Ganyan lang. Continue lang. Ngayon, pag ginawa mo naman yung distributing factor nito, ang gawin mo lang, i-add nyo lang po yung ano natin, yung magiging ano lang po yan, negative 19, negative 10. Kunin mo lang yung ano na distributing factor nito, that is 18. Ito, babaliktan mo lang yung sign, that is negative 10.9. Magiging positive lang dito. Kasi ang equivalent kasi ito, pag sinama mo, that is 0. 0 yan. Kasi magano lang yan, pare-pareho lang yan. 0.9. Hindi ito negative to positive, negative to positive, negative to positive. Ganun din po dito, negative to positive, hanggang sa 0. So, dito lang magkakaiba. So, dito, siyempre, alam na yun paano kinukuha yung distributing factor nito, yung tatlo na to. Dahil isasama mo lang ito, then kapag makuha mong result is negative, ibig sabihin po, ang distributing factor dito is positive. Reciprocal lang ng sign. So, dito naman, ganun din, isasama mo ito, isasama mo yung carry over, then ang makukuha mong sign dyan, kung positive, that is negative dito. Kung negative ang makukuha mong sign, kapag sinama po, positive ang carry over mo, yung distributing factor mo, no? So, pag carry over mo naman, kukunin mo lang yung kalahati nito, then yung kalahati nito, yung B to E, ang kalahati ng B to E, i-distribute mo sa E to B. Dito yung carry over. So, ganun lang po, kinukuha yung kalahati. So, para hindi kayo malito, i-actual niyo po yung ganito, para mas maikli na lang, o mas madali siya, maintindihan. Then, isasamap mo yan. So, yan. So, isasamap mo lang yan. So, ang makukuha mo lang dyan is pare-pareho lang po. So, negative 75. So,
mazizero yan pag sinamap mo. So, halimbawa, negative 75 makukuha mo dito kasi nakuha ko dito negative 75. Then, dito sa kabila is 52. Then, dito naman sa, ano yun sa, yung B to A, ang nakuha ko dito, kung ako nagkakamali, negative 74. So, pareho siya sa CD. So, pareho siya sa CD. So, ngayon, so yan, isasamap mo lang yan. So, yun na yung, ano yung makuha mong result, yan na yung moment na hinahanap. So, ganun lang pong moment distributing factor.